Libby ang anak ko. All this time, nakakasama natin siya. Kaya pala magaan ang loob ko sa kanya. Libby, I'm so glad it's you. I'm so glad to see you. Namatay kasi yung asawa ko. Help me! Buti nga sa'yo. Nag-usap na kami na Saver. Kinancel ko yung plans namin para masamahan ka. Kaloka ka talaga. Sarili mo, anak, minamanipula mo. Ngayon bubuksan ko na ang bagong chapter ng buhay ko. Ang chapter kasama ni Raymond at ni Libby. Nakausap na ba kay Libby? Sabi mo, ipagtatapat mo na sa kanya na nasa shop mo na si Princess, na doon na siya nagtatrabaho. What are you suggesting? Why don't you talk to Princess? Princess, Ma'am, may sasabihin sana ako sa'yo. May sasabihin din po sana ako sa inyo. You deserve the best in life. Paano ba kita mapapakawalan? No, hindi ka aalis. Mananatili ka dito. Dito ka lang. Ha? You know what? From now on, I will allow you to call me Mommy D. Yeah, of course. Mommy T. Cheers! Bilisan mo, ha? Nandito ako sa sports club, pero You can come right now. Why? Libby, anong ginagawa mo? Bakit ka umiinom? Sino kasama mo? Si Mommy D. Salamat sinamahan mo ako para ibalik tong wallet niya. Teka, paano mo nalaman yung address niya? Nakita ko doon sa ID niya. Oh, ba't di mo na lang ipa-deliver? Eh kasi may cash to tsaka mga card. Baka mamaya kung mapano pa, diba? Sus, gusto mo lang yata siya makita eh. Pati ba ikaw ganyan tingin sa akin? Kaya nga kita pinakiusapan eh. Gusto ko ikaw mag-abot nito sa kanya. Hindi na ako magpapakita. Kasi kailangan pa ibalik. Kasi yun yung tama. Tsaka napangako ko na to sa kanya. Tara na. Tara, dali. Hey, Dali na. okay, demanding. Sino ba yung Miss D na yan? Saan ba siya? Gusto ko siya makita. Gusto ko siya makilala. Relax! Yan ang hirap sa'yo, ang OA-OA mo. Lahat na lang binibig deal mo eh. Lahat dinadaan mo sa ganyan. Buti pa si Mommy D, she's so cool. Don't you dare compare me to that woman. Why? You don't even know her? Kaya nga gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makilala. Gusto ko malaman kung sino yung Miss D na yan. Sino si Mommy D? No need to make a scene, madam. I am here. Divina Williams. Also known as your daughter's Mommy D. Pwede ka bang mabala? Anong kailangan mo? Yung nagpapabigay. Kanino galing? Kay Princess. Nasaan si Princess? Wala siya. Kaya ako na lang inutusan niya. Teka, paano niya talakuha sa magnanakaw? Taga-preso kami. May connection kami sa loob. Tama, ikaw nga yung dalaw ni Pusoy. Teka, sino si Pusoy? Isa yun sa kaibigan kong inmate. Paano mo pala natutunan yan? Doon kasi sa amin palaging may emergency. Teka, ano ka ba sa inyo? Supervisor jail guard yung tatay ko. Kaya pala kilala mo talaga yung lalaki ng budol sa akin kanina. Dumalaw kasi yun sa isa sa mga inmate. Nasaan si Princess? Gusto ko lang magpasalamat sa Wag kanya. na, wag na. Okay na yan. Princess! Hoy! Princess! Hoy, bumalik ka dito! Ikaw? Ikaw si Mommy D? I said it once. I'll say it twice. Yes, the one and only. Una, ako yung biniktima mo. Tapos ngayon naman yung anak ko. Ano bang ginagawa mo sa kanya? Bakit mo siya pinapainom? Alam mo naman minor de edad siya. Bakit pa ang nega mo? Yama, chill. Don't tell me to chill dahil kilala ko tong babaeng to. How? Yan ang mga naman, Libby. It's such a small world. Co-worker ko yung mommy mo nung flight attendant kami. Sasabihin ko ba sa anak natin yung nangyari sa atin? Sa atin ni Raymond? Wala kang sasabihin. Dahil wala kang karapatan. Anak ko lang ang anak ko. She is my daughter and will never be yours. Relax. Ayaw mo ba yun? Madami nagmamahal sa anak mo, right? At anong pagmamahal ang ibibigay mo sa kanya, ha?
na magkakaganito siya, maging pariwara. Stop bothering my daughter because you will never be one. Kung mabuti ka sanang ina, then I wouldn't have to! Huwag mong husgahan ang pagiging ina ko, ha? Ay! Kala mo kung sino ka, you will never be better than me! I will never be like you! Dahil masama kang tao! Libby, let's go! Tara na! Kaya hindi alis si Libby, dito lang siya hanggat gusto niya! Ako ang ina at wala kang magagawa! Sabi ng sa'yo, alis! Kasi! Ang kulit-kulit mo! Princess, teka lang! Princess! Princess! Uy, teka lang! Salamat sa ginawa mo. Wala yun. Bakit ayaw mo na makipagkita sa akin? Tinatanong pa ba yan? Ayoko na ng gulo. We can still be friends. Ayaw nga ng tao eh. Kasi, pwede ba pabayaan natin siya? Makulit ka kasi. Kanina ka pa. Uy, tama na. Sino ka ba? Best friend ako ni Princess. Eh, ikaw? Ngayon ka nang dumating dito, ha? Akala mo kung sino ka. Yun naman pala eh. Best friend ka lang. Hindi ka niya boyfriend. Huwag ka maangas! Uy! Ikaw yung Tama maangas! na, Onse! Nananadya ka talaga, ha? Ang sabihin mo, running ka! Buti kami nagpapalasakin sa anak mo eh! Hindi ko kailangan ng malasakit mo! Masyado kang epal. Sinong epal sa atin? Ikaw nga tong walang pakialam eh. Alam mo na nga selosa yung girlfriend mo, hinaharas mo pa to si Princess. Ano ba? Tumigil nga kayo. Hindi ko hinaharas si Princess! Ayaw mo siyang tigilan. Ano sa'yo ngayon? Kung wala kang concern sa kanya, ako meron. Onse, tama na sabi. Bakit ikaw lang ha? Ano? Ha? Ikaw lang? Onse, tama na. Onse! Ano? Mas ka? Anong problema, bro? Wala. Ginugulo ka ba neto? Huwag na natin palakihin to, please. Alis na lang kami. Onse, tara na. Tara na! Kaz! Hala, Misty! Oh my God! Mommy, are you okay? Misty! Misty! Kaz! Hindi ko malalaw yung are you okay? Okay ka lang? Nabalik ko yata, Sandali! Ako dahan-dahan. Teka lang. Dali, dahan-dahan. Dali natin sa klinik. God! Are you okay? Saan ko nga lang ako bumalik ka na ito. Huwag niyo ako intindihin. I'm okay. How could you do this, Ma? Hindi ko sinasadya. Sana hindi ka na pumunta dito. Dapat hindi ka na lang naggulo. Baby! Baby, sandali! Anak, sandali! Mag-usap tayo, anak! Go! Daling kita sa klinik, Kaz. Sige, dalhin mo ako sa klinik. Bakla ka? Arte mo lang yon, hinahinaan? Naman. Ay, ngayon. At ngayon, si Shalina ang kontrabida. Diba? Ang galing mo. Galing mo, nakaka-proud ka. Tara, swimming tayo. Ikaw na lang. Ang sarap. Nakakaloka. Nandiyan pa ba sila? Wala na, umalis na. Shh! Ang ingay mo! Dali ka na! Masarap yung water. Sir, water. 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 Hindi mo dapat ginawa yun, Ma. Anak, sandali. Hindi ko sinasadya. Nabigla lang ako. was drunk! Paano ko napasama yung bagsak niya? Siya nagsimula ng away. You provoked her! Bakit pa siya yung kinakampihan mo? I am your mother. I am your daughter too! Pero kinampihan mo ba ako nung nag-away kami ni Princess? Dahil mali ka. Ikaw din ang mali this time. Anak, no. Matagal ko nang kakilala si Divina at hindi siya mabuting tao. Ngayon, sinisiraan mo pa siya? Grabe ka, Ma! Because I'm protecting you. Protecting me from what? From Mommy D? Eh, wala naman siyang ibang ginawa kundi intindihin ako. Because she's manipulative and she cannot be trusted. O sinasabi mo lang yan dahil nagsiselos ka. Dahil lahat ng tao na papalapit sa akin, sinisiraan mo. How could you? Libby, no. Hey, Listen to me.
What's happening? Nag-aaway ba kayo? Si Mommy, pinahiya ako, sinugod niya yung kaibigan ko. Han, alam mo ba kung sinong kinakaibigan ng anak natin? Si Divina! Kilala mo si Divina? Yes, Dad. And she treats me well every time na nasa sports club ako. Wala naman ako nakikita ng Nilasing siya! Nilasing niya si Libby, Han! That's not true, Ma! Makinig ka nga sa akin! Anak, makinig ka! Alam mo, hindi natin alam kung anong lason sinasabi ni Divina sa kanya. Hindi niya alam na masamang tao si She's Divina! not like that. We were just hanging out, dinadamayan ko lang siya. Bakit mo ba siya dinadamayan? Dahil kamamatay lang ng asawa niya! What? Kailan? How? Just 2 days ago, I was there nung nilibing niya yung asawa niya. Tawang-awa ako sa kanya. Libby, hindi ko alam. Ano mo malalaman? Di ka naman marunong makinig eh. Basta-basta ka na lang ng away kanina. I'm sorry. Too late, Ma. The damage has been done. Sana na lang hindi ako iwasan ni Mommy D dahil sa ginawa mo. Lilipas na yung galit niya. Maraming salamat, attorney. Well, tawagan mo na lang ako kapag may further questions. I need to. Salamat. Kaz, ito na yung mga files na na-request mo. Congratulations, Kaz. Sa'yo iniwan ni Johnny lahat ng kayamanan niya. Dapat lang. Kulang pa nga to eh. Sa lahat ng naging pagkikirap ko sa kanya, ilang taon din ang sinayang ko. Pinalagpas ko. Pero ngayon, malaya na ako. Malaya na ako gamitin ang yaman ni Johnny na ngayon yaman ko na. Gagawin ko na lahat ng gusto ko. Bubuuin ko na ulit ang buhay ko. Gamit ang yaman ni Johnny. Pero, para saan pa ang pera kung mag-isa lang ako? Kung wala akong kasama? Kung wala akong pamilya? Boris? Love niyo ako! Oh, join us na. Thank you. Thank you. Buong buhay ko. Ang akala ko pera lang ang makakapagpasaya sa akin. Perfect! Hindi pala. Ngayon ko napatunayan. Sandata lang pala ang pera para makuha ko ang gusto ko sa buhay. At ang gusto ko, Konti lang. One cup? Yes, yun lang. pagmamahal ng sarili kong pamilya. This is good. Lahat ng pinamigay ko noon, babawiin ko na ngayon. Gagawin ko ang lahat. Hindi ako titigil hanggat hindi matupad ang pangarap ko. Nagsisimula pa lang ang laban. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha lahat ng gusto ko! Han, anong sabi ng anak mo kanina? Well, naiintindihan man niya kung saan ka nang gagaling. Han, hindi ko naman kasi alam na namatay yung asawa ni Divina. Hindi sana ko siya sinugod. Naisipin niyo, wala na naman tayong magagawa. Nagulat lang rin ako because it's just sad and too soon. Hindi man lang natin na kilala yung asawa niya eh. Grabe, no?
Yung heart attack, biglaan lang talaga. Kaya ikaw ingatan mo sarili mo, ha? Uy, seryoso ako. Man, I'm perfectly healthy. What are you talking about? Huwag mo akong alalahanin. Ang dapat mong ayusin, relasyon mo doon sa anak mo, ha? But how do I make it up to her? Lahat na lang ng ginagawa ko, parang mas lalo siyang lumalayo sa akin. Lalong masama ako sa paningin niya. Hindi ko na alam anong gagawin ko. Yung napag-usapan natin the other day, si Princess, natanggal mo na ba siya sa trabaho? Han, gawin mo na yung dapat. Huwag mo nang patagalin. Kapag nalaman ni Libby yan, mas lalo yan magtatampo sa'yo. Kung mahalaga sa'yo yung magkaayos kayo ng anak mo, you have to make certain sacrifices. Welcome home po, Tay. Dahan-dahan lang po, ha? Kunti na lang po. Sensya na, anak, ha? Okay lang po ba kayo? Nakapanibago lang, nak, eh. Kasi, nagamit na ako nito. Tay, buti nga po kahit paano, nakakagalaw-galaw na po kayo ulit. Ang importante po, safe na kayo sa panganib. Makakapalit pa kaya ako sa trabaho? Wala naman pong imposible tayo, basta huwag tayong susuko. Tama na. Never, never give up. Laban lang kahit walang kalaban. Yan tayo eh. Yakap nga tayo. Oo. Basta ang importante tayo, kasama tayong dalawa. Oo na. Ikaw lang, higit pa para manatili akong malakas at positibo. Paano, Tay? Okay lang po ba kung iwan ko na po kayo dito ngayon? Kaya niyo na po ba? Oo, sige na, anak. Kaya ko na ito mag-isa. Sige. Sensya na po, Tay. Big day po kasi sa trabaho eh. May exhibit kami sa bazaar sa mall. Sigurado po kayo? Okay lang. Sige, kaya ko na to. Baka mahuli ka pa. Sige. Sige po, Tay. Basta yung pagkain nasa ref lang ha. Tsaka pag may mga kailangan pa po kayo, nagbilin na rin ako kay Mamu tsaka Onse. Okay. No Sige problem. pa. Break ko po muna dito bag niyo ha. Salamat na. Sigurado po kayo, Tay. Kaya niyo na po? Kaya ko na ito, anak. Sige na, no problem. Sige po, Tay. Ingat po kayo ha. Pawis na yung tatay mo. Okay lang po yan. Ingat na ka. Sige po, Tay. Salamat po ulit, ma'am. Yung isa pong item na gusto nyo, babalitaan ko po kayo pag nag-restock na kami nun. Thank you po. Salamat po sa laging pag-support sa Second Chances Shop. Alam niyo po ba na mga PDL ang gumagawa ng mga to? Kaya kada bumibili po kayo sa amin, napakalaking tulong din nun para sa kanila. Sige po. Thank you. Salamat po, ma'am. Balik po kayo ulit. Thank you po. Princess, Yes po, ma'am. kumusta na tatay mo? Nakalabas na ba siya sa ospital? Opo, ma'am. Maraming salamat po ulit sa tulong niyo. Yung sweldo ko po pala sa linggo, kaltasan niyo na po yun para makabawas po sa utang namin. Ano ka ba? Wala lang yun. Pera lang yun. Huwag mo nang isipin yun. Ma'am, ang utang po ay utang. Kailangan ko pong bayaran yun. Alam mo, magtatagumpay ka talaga sa buhay. At darating din yun para sa'yo.
I'm so sorry. I'm so sorry. Hey, Kaz. Ang sarap mag-shopping na hindi tumitingin sa price tag. Hindi tayo ganyan, cousin. Mga purita lang mga ganyan. Saka huwag tayo mag-shopping dito. Medyo cheap yung mga bagay. Hoy! Princess, diba? Oh my gosh, ibig sabihin na nung sinasante natin siya, tumakbo siya kay Charlene para humingi ng trabaho? At ito naman si Charlene. Binigyan ng trabaho kahit alam niya mortal na kaaway ng anak niya yung bata na yan. Iba din. Kaz, baka alam ni Libby yan. No. Kilala ko yung anak ko. Parang ako yan. Hindi yan papayag sa ganyang setup. Ay, naku talaga. Pag nalaman ni Libby to, patay. Of course. At kailangan malaman ni Libby to para lalo siya masuklam sa nanay niya. Let's go. Alam ko naman po na darating rin yung araw na to eh. Kahit papaano po, in-anticipate ko na rin. Sa totoo lang po ng isang araw, magre-resign na rin po ako dapat. Ayoko na po kasing maging dahilan ng samaan ng loob ni Libby. Kaya ma'am, naiintindihan ko po yung desisyon niya na paalisin ako. Naiintindihan po kita, ma'am. Akala ko kasi madali lang. Hindi ko alam na ganito pala kahirap. Ma'am, huwag niyo na po akong alalahanin. Magiging okay naman din po ako eh. Sigurado po akong makakahanap ako ng ibang trabaho. Yun nga lang po, mahirap makahanap ng trabaho na may amo katulad niyo, ma'am. Na may malasakit at pagmamahal sa tauhan niya. Mamimiss ko po kayo. Namimiss din kita. Sana may iba pang paraan. Sana nga po, ma'am eh. Pero baka hanggang dito na lang po talaga yung journey ko sa inyo. Maraming salamat po ulit sa lahat, Ma'am Charlene. Hindi ko po makakalimutan lahat ng natutunan ko dito. Sa inyo rin po, Ma'am Mimi. Palagi kang mag-iingat, Princess. Laban na. Opo. Tandaan mo, dito ako ang reyna. Economy ka lang. Sino ba yung Miss D na yan? Lahat na lang binibig deal mo eh. Sino si Mami D? I am here, Divina Williams. Salamat sinamahan mo ako para ibalik tong wallet niya. Gusto mo lang yata siya makita eh. Pati ba ikaw ganyan tingin sa akin? Gusto ko ikaw mag-abot nito sa kanya. Nasaan si Princess? Princess! Uy, teka lang! Ayoko na ng gulo. We can still be friends. Ayaw nga ng tao eh. Sasabihin ko ba sa anak natin yung nangyari sa atin? Wala kang sasabihin. Stop bothering my daughter, Divina. Kung mabuti ka sanang ina, then I wouldn't have to. Kanina ka pa. Hindi ka niya po. Huwag ka maangas. Uy, Uy, tama na, Unse! Sabi ng... Sana hindi ka na pumunta dito. Bibi! Bibi, sandali! We were just hanging out. Dinadamayan ko lang siya. Bakit mo ba siya dinadamayan? Dahil kamamatay lang ng asawa niya. Naiintindihan ko po yung desisyon niya na paalisin ako. Huwag niyo na po akong alalahanin. Sigurado po akong makakahanap ako ng ibang trabaho. Princess, di ba? Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Tama na! Tama na! Ginawa mo, ha? Sinira mo yung event? Babawi po ako sa susunod. Wala nang susunod. Sisamti ka na! Kailangan malaman ni Libby to para lalo siya masuklam sa nanay niya. Let's go.
I'm sorry, Dado. Alam mo, pwede ka naman talaga namin pabalikin sa trabaho eh. Kaya lang ang tanong, kailan ka ba talaga gagaling? Eh mukhang hindi ka na fit sa trabaho yan eh. Sir, wala na ako ibang alam gawin eh. Magnegosyo ka na lang kaya para nasa bahay ka. Sir, paano naman po yung retirement ko? Ilang taon lang yun, sayang naman po. Alam mo, may matatanggap ka pa rin naman kahit papano. Kaya lang, hanggang doon lang talaga yung kaya kong gawin eh. Pasensya ka na. Bihira talaga o bakit ngayon pa nangyari sa akin to? Kung kailan magkukuleyo na to si Princess. Pare, baka kailangan mo na talagang humingi ng tulong. Saan naman? Eh, doon sa tunay na magulang ni Princess. Malay mo, mayaman si Divina. Nena, nagpapatawa ka ba? Ha? Alam mo bang iniwan niya yung bata basta-basta? Ngayon, sabihin mo, inaasahan mo tumulong yun? Nung iniwan niya yung anak niya, sigurado kinalimutan niya na to. Kaya useless din na hanapin ko pa siya. Mami D! Hindi ba yung anak? Miss Jen! Hi! Good mood ka yata. Well, kakatapos lang namin manood ng movie ni Xavier. Pero yun, may training siya, so pinauna ko na muna. Teka, anong meron? Ba't niyo ako pinasunod dito? Libby, anak, naalala mo ba yung princess na yun? That prison girl. Of course I do. Nasaan ba yung babaeng yun? So, hindi mo alam. Wala nga siyang alam. Oh my God. Wait, ano ba to? What are you trying to say? Libby, alam na namin kung saan nagtatrabaho si Princess. So, anong pakialam ko sa kanya? I don't care. Paano kung sinabi ko sa'yo, nasa sarili mong puder nagtatrabaho si Princess sa negosyo ng mami? What? Your mother betrayed you, Libby. Pagkatapos kang bastusin, nasaktan ng princess na yun, nagawa pa niyang i-hire sa negosyo niya? No. Siya lang ngayon sa baba, sa bazaar, naglalambingan parang tunay na mag-ina. Papayag ka ba na ikaw maitsapwera? Hayaan mo? No! Of course not! Princess, tanggapin mo na to. Ma'am, hindi pa nga po kami bayad sa utang namin eh. It's the least I can do for you. Para sa tatay mo. Salamat po, Ma'am Charlene. Marami ding salamat sa lahat. Mauna na ako ha. Iwan kita kay Mimi. Ate, pwede bang iwan mo na muna dito si Princess para may kasama ako? Okay lang ba? Opo, Ma'am. Masaya po ako dito. Gusto ko pong sulitin yung last day ko. Maraming salamat ha. Ingat ka. Bye, ingat ka. Okay ka lang? Tama na ha. Sure ka? Hindi ko malang nalaman kung saan nagtatrabaho si Princess. Ba't kailangan mo malaman? Pare, she did something good. Naibalik niyo yung wallet ko. Kompleto yung laman. IDs, credit cards, lahat. Parang yun lang, kailangan mo malaman saan siya nagtatrabaho. Bakit? Pupuntahan mo. Pwede naman ako magpadala sa kanya ng kahit ano lang. Pasasalamat lang ba? Alam mo bro, style mo bulok. Ang sabihin mo, type mo siya kaya gusto mo makita. Pwede ba? Huwag mo akong tulad sa'yo. Oh,
Eh di kung gustong-gusto mo yung princess na yan, edi ligawan mo. Makipag-break ka na kay Libby. Total, you don't deserve her. Princess, bantay ka na muna dito. CR lang ako. Okay po. Okay lang? Sige. Magkano to? Alin po, ma'am? Walang iya ka talaga? Ha? Kapal ka ba ng mukha mo? Ano? Ha? Ano? Ano? Ha? Ano? Ano? Tama na! Alam mo, hindi ako titigil hanggat hindi mo naintindihan kung ano kailangan mong gawin! Layuan mo yung boyfriend ko! Layuan mo yung pamilya ko! Ibenta sa behalf of my life! Ano? Bakit talaga ng mukha mo? Please, Libby! Ano? Nakakapal ang mukha mo! Sinungaling ka! Libby, please, tama na! Libby! Hoy! Huwag mo saktan ang anak ko! Okay ka lang. Parang anak ko na si Libby. Kung sino manakit sa kanya, lagot sa akin! Naintindihan mo? Tara! Walang kwenta yung babae na yan! Excuse. Princess? Excuse me! Excuse me! Princess! Ano nangyari? Okay ka lang? Ano nangyari? Okay ka lang? Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? I'm fine, Mommy D. Kung meron man napuruhan sa aming dalawa, si Princess na yun. Alam mo, nakikita ko yung sarili ko sa'yo nung bata ako. Walang inaatrasan. Kaya lang sa tingin ko sa ngayon, mali yata yung inaway mo. Why? Kasi technically, hindi naman kasalanan ni Princess kung bakit siya hinire ng mami mo. Diba? Baka naman kasi nagpaawa kay Mommy. Alam mo naman yun. Feeling hero. Kahit na. Alam naman niya, nag-aaway kayo parate. Dapat hindi na niya binigyan ng chance. Dapat hinayaan niya magdusa yung bata. I know, right? Kaya hindi ko maintindihan si Mommy eh. Bakit drawn na drawn siya sa princess na yun? So unfair. Talagang unfair. Kaya sa tingin ko, hindi mo dapat palagpasin to. Dapat managot si Charlene. She betrayed you. Bro, sa bahay tayo. Yung pamilya ko, ibenta sa out of my life! Bakit talaga ng mukha mo? Oh my God. Nakakapal ang mukha mo! Sinungaling ka! Libby, please, tama na! Libby! O, nasend mo na kay Charlene yung link? Yes, at sigurado ako napanood na yun ni Charlene. Tingnan natin kung malalagpasan niya ngayon ang galit ni Libby. Layuan mo yung boyfriend ko! Layuan mo yung pamilya ko! Ibenta ka! Princess, mamaya na yan. Okay lang po ako, Ma'am Mimi. Kailangan na po natin ayusin yung stall. Sana walang nasira sa mga bag. Hindi, sabi ko mamaya na yan. Saan ba? Okay lang? Okay lang naman po masaktan ako eh. Itong mga pasang okay lang po yan. Ang mas iniisip ko po kasi ngayon si Ma'am Charlene. Paano niya po haharapin yung galit ni Libby? Siguradong si Ma'am Charlene po sisisihin ni Libby eh.
Oh my God, Apo. You're being bashed. Masagulera. Walang pinag-aralan. Maganda pero walang breeding. Ano to, palengkera si ate. Ang cheap ng kabataan today. Bilhan ng breed. This is too much. This is too much. I can't take this. Ano ba? Bakit parang kasalanan ko pa? Talagang ganyan, Iha. Alam mo naman ng mga netizens, wala naman sila talagang alam kung ano yung totoong pangyayari. Alam mo, kasalanan lang naman to lahat ni Mami eh. It's all her fault. Baby? Anak. Let me explain. Do not touch me. Sandali, let me explain. Ano pang i-explain mo? Eh, clear na nga, di ba? Na mas pinili mo yung princess na yon kesa sa nararamdaman ko. Anak, hindi naman sa ganun. Hindi sa ganun, palagi naman siya yung pinipili mo, di ba? Na binigyan mo pa siya ng trabaho despite the fact na ayaw ko sa kanya. Dahil nakonsensya ako. Anak, nawalan siya ng trabaho nang dahil sa akin. Nang dahil sa... What? What, ma? Baby, please. May ama siyang pinapagamot. Eh di ampunin mo na lang siya. Total, diyan ka naman magaling, di ba? Ampunin mo silang lahat. Hero ka sa lahat ng tao, but not to your own daughter. Ayan, dahil sa ginawa mong yan, abash tuloy yung bata. Malaking iskandalo, nakakahiya, ang kawawa yung bata. Ma, oo, nakasalanan ko to. Pero anak, pakinggan mo muna Please, ako. ma. Tama na. Alam mo, magsama kayo ng princess na yon. I hate her. I freaking hate her. But I hate you more, ma. Libby, please. Anak. Stop! Uy, manda kapag may nangyari sa batang yan. Manda ka sa akin, babae ka. Hindi na ako magpipigil sa'yo kahit karap si Raymond. Wala kang silbi, wala kang kwenta. Princess, Ponce, bakit ka nandito? May nangyari ba kay tatay? wala. Napanood ko kasi yung video eh. Viral yung pangahaway sa ni Libby. Na yun, okay lang ako. Sure ka? Okay ka lang? Nakarami ng hampas sa'yo yun eh. Dapat nga wala ka na dito eh. Hindi ka na. Umuwi na tayo. Ponce, hindi ko pwedeng iwan yung pwesto. Ang dami pang dapat ligpitin, no? Tsaka si Ma'am Mimi wala na sa opisina. Nagpapaliwanag siya sa management ng mall tungkol sa nangyaring gulo dito. Hindi pa ako pwedeng umuwi. Sabi ka naman, Princess. Ponce, hayaan mo na lang ako. Basta mamaya, pag sinamahan mo si tatay, huwag mo na lang sabihin yung nangyari dito, ah. Ano pa nga bang magagawa ko? Tulungan na lang kita. Princess, sure ka? Okay ka lang? Oo, ayos lang ako. Tapusin na lang natin to para pagdating ni Ma'am Mimi, okay na lahat. Xavier. Xavier. Ano naman ginawa mo? Xavier. Viral ka. Sinugod mo na naman sa princess. Inaway mo na naman yung tao, di ka na naawa. Bakit pati ikaw kumakampi sa kanya? Balibi. Kita naman sa video eh. Ikaw yung umatake sa kanya. Hindi lumaban si princess. Bakit? Dahil buwisit siya sa buhay ko. Xavier, hindi lang ikaw yung balak niyang agawin sa akin. Hindi lang ikaw, pati na yung pamilya ko. Balibi. Sobra ka na ba napapraning? Why would you even think that? Dahil kinuha siya ng mammo to work for her shop? Oo! Despite the fact na galit ako sa kanya. Immature mo naman at ang selfish. Alam mo, sobra na ako na-disappoint sa'yo. Please, huwag kang magalit sa akin. Hindi ako galit sa'yo.
Pero I'm hoping na magbago ka. Kung gusto mo magtagal pa tayo. Bakit nasa iyo na tong wallet mo? Binalik ni Princess at ng kaibigan niya. So nagkita na naman kayo? Walang masama doon. Talagang hindi kanya tinitigilan, no? Alam mo, dapat lang yung nangyari sa kanya. Kasi buwisit siya. Okay, sige. Salamat. Nakausap ko si Xavier. Nasa sports club pa daw si Libby. Anong ginagawa niya doon? Han, baka kakausapin siya ni Divina at lalasunin yung utak niya. Teka. Charlene, pwede ba? Bago mo problemahin yan, isipin mo muna kung anong ginawa mo sa apo ko. Ma, the situation's out of hand. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Dapat siguro tanggalin mo na sa trabaho yan si Princess. Han, ginawa ko na yun kanina. Tinanggal ko na siya. Baka lang naabutan siya ni Libby. Kahit na, you should have been more responsible. Alam mo namang mangyayari ang gulong yan. Pero sumigi ka pa rin. Hinayar mo pa rin yung princess na yon. Talagang dapat kayong dalawang sisihin dito, kayong mag-asawa. Napaka-sensitive nyo kasi hindi kayo nag-iisip. Tama na. We got your point. Huwag nang paulit-ulit. Kami na may kasalanan. Hindi sapat na aminin ninyo na kasalanan ninyo. Ang tanong, paano nyo ngayon gagamutin ang sugat sa puso ng apo ko? Princess, ako na bahala dyan. Umuwi ka na. Papahatid na kita sa service. Sigurado po kayo? You've done more than enough. Kay Ma'am Charlene po ba may update na po? Kamusta na po sila ni Libby? Hindi ko pa rin alam eh. Kung sakali po ba, pwede niyo po ba akong balitaan? Gusto ko lang po masiguradong okay silang dalawa. Napakabuti mo talagang bata. Sa kabila ng lahat, ibang tao pa rin yung iniisip mo. Mahalaga po kasi sa akin ang pamilya. Kaya di ko po kakayanin pag nalaman kong nasira si Ma'am Charlene at Libby ng dahil lang sa akin. Sana po maging maayos ang lahat. I hate her. I hate them both. Nakakainis ba? Ang masakit pa. Ako yung ginagawang masama ng mga viewers sa video. Ako na nga itong naapi. Ako pa yung ginajudge nila. Huwag mo na isipin yun. Isipin mo, alam mo kung ano yung totoo. Ikaw ang inagrabyado. Pero hindi pa rin ako matatahimik. Kasalanan to lahat ni Princess. Kasalanan nila ni Mommy. Hindi ako makaganta. Hindi pa ako tapos. That's the spirit. Tapos si Xavier. Hanggang ngayon, nilalapitan pa rin siya. Nakikipagkita pa rin sa kanya si Princess. How can I stop them? Yung gagawin mo, you have to keep your friends close and your enemies closer. Para alam mo, bawat galaw nila. How? Please tell me how. Princess! Ma'am Charlene? Kumusta ka na? Ayos lang po ako. Ang mas inaalala ko po ngayon kayo ni Libby. Kamusta po? Nakapag-usap na po ba kayo? Ayun, galit pa rin siya sa akin. Sinubukan ko siyang lapitan, kaso sabi ni Raymond sa akin na I should give her time. Mapapatawad niya pa po kaya kayo? Pamilya pa rin kami. Malalagpasan din namin to. Sana nga po, ma'am. Pagdarasal ko rin po yun. So paano pa? Ito na ba yung huli nating pagkikita? Okay lang po yan, ma'am. Ang mahalaga maayos na po yung lahat. Maraming salamat, Princess.
Maraming salamat din po, ma'am. Mommy. Libby? Paglaki mo, sana makilala mo ang little prinsipe ko, ha? Sabihin mo sa kanya na mahal na mahal ko siya. Pwede mo na siyang tawagan. Hello? Xavier? Paano kung sinabi ko sa'yo na sa sarili mo po din nagtatrabaho si Princess? Sa negosyo ng mami mo. Princess, di ba? Papayag ka ba na ikaw maitsipwera? Hayaan mo? No! Of course not! Walang hiya ka talaga? Ha? Kapal ka ba ng mukha mo? Huwag mo saktan ang anak ko! Viral ka. Sinugod mo na naman si Princess. Inaway mo na naman yung tao, di ka na naawa. Dahil buwisit siya sa buhay ko. Ako yung ginagawang masama ng mga banners ng video. Hindi pa din hindi ako makagantay. Hindi pa ako tapos. Pwede ka naman talaga namin pabalikin sa trabaho eh. Kailan ka ba talaga gagaling? Hindi ka na fit sa trabaho yan. Wala na ako ibang alam gawin eh. Princess, Ma'am Charlene, Musta ka na? ang mas inaalala ko po ngayon kayo ni Libby. Mapapatawad niya pa po kaya kayo. You have to keep your friends close and your enemies closer para alam mo bawat galaw nila. Mommy, Anak, nandito lang ako para magpaalam kay Princess. At bakit siya magpapaalam? Dahil tinanggal ko na siya. Yes. Bago ka sumugod sa kanya, inalis ko na siya sa trabaho. At yun ang gusto ko sabihin sa'yo. Totoo yun, Libby. Pero kahit na, sinikreto niyo pa rin sa akin. I know. And I want to apologize for that. Libby, I'm sorry. I'm really, really sorry. I accept your apology, Mommy. Talaga, anak? Nung nahimasmasan ako, I realized na pamilya pa rin tayo. Hindi tayo dapat nag-aaway. Na hindi dapat ako maging selfish at immature. Gaya ng sabi ni Xavier. Kaya, Mommy, hindi mo na kailangan tanggalin sa trabaho si Princess. Kailangan niyo yung trabahong to. Kailangan mo ng staff na mapagkakatiwalaan mo. Kaya, hindi na kailangan umalis. Pumapayag na ako na mag-stay siya sa trabaho niya. You have to keep your friends close and your enemies closer. Francie, salamat sa pagsama mo sa akin sa therapy, ha? Utos kasi ng doktor na kailangan maglakad-lakad daw. Ako, wala ko yan, Mang Dado. Sino ba naman po magtutulungan? Di ba tayo-tayo lang din? Lalo ngayon, busy si Princess. Sige, kamusta na pala si Princess sa trabaho niya kanina? Okay naman po siya. Nakaawa nga ako sa anak ko eh. Tatrabaho pa siya para sa amin dalawa. Ibig ni-enjoy niya yung kabataan. Enjoy naman no si Princess na kumikita para sa inyo. Sana may iba pang paraan eh. Alam mo ba kung gaano kasakit mamatayan ng isang anak? Ha? Mas masakit mabuhay na hindi mo maaalagaan yung anak mo. Matagal ako dito sa kulungan. Sa tingin mo, sino mag-aalaga sa anak ko?
Sir, nandito po si baby girl. Iniwan ni Divina. Ha? Lintik naman, oh. Kung kaya lilipat ako ng ibang city jail, nag-iwan pa ng problema. Mang Dado, bakit to? May nararamdaman po ba kayo? Okay lang. Sigurado po kayo? Okay lang. Hindi ka lang. Alam kong nakakagulat ang mga sinasabi ko, but I want to make things right. Nung nag-viral yung video ko, sinugod ko si Princess. Nabash ako. Humiliated. Parang ngayon, kung na-harvest lahat ng mga negativities, sa akin lang naman nagsimula. Kaya mami, lahat itatama ko. Lahat ng pagkakamali ko itatama ko. Ayoko na ng gulo. Princess. Will you forgive me? Oo naman, Libby. Oo. Wala rin naman ng point na nang-away pa ako ng mang-away. Total, nakausap ko rin naman na si Xavier. At ayaw niyang na-involve ako sa mga gulo. And I intend to follow his advice. Kaya nandito ako para makipag-ayos sa inyo. Ang mahalaga, anak, naliwanagan ka na. I choose the path of peace. Basta, Princess ha, sila yung mapapangako mo sa akin na wala ka talagang interest sa boyfriend ko. Baby, wala naman talaga eh. Hindi ko yun magagawa sa'yo, okay, Ma'am Shirley? Good. Yun lang naman yung gusto kong masigurado. What you did was very, very, very good, anak. Nagalit lang talaga ako ng sobra kaya nagawa ko yung nagawa ko. But after a while, na-realize ko rin naman agad what I have done. Grabe, iba pala talaga sa feeling kapag nag-viral yung video mo tapos nag-bash ka. Suddenly, para akong nasa firing squad. Alam mo, anak, kahit pangit yung kinalabasan nung nangyari, maganda pa rin kinahinatnan sa uli. Di ba? Maswerte pa rin kayo, mahusay mag-isip itong si Lady. Baka naman maayos siya na palaki. May isa pa ako na-realize. Mommy, Daddy. Ano yan, anak? Naisip ko kasi, hindi kaya niyo kinuha si Princess kasi lagi akong tumatanggi na sumama sa inyo sa shop na maging part ng business mo. So, naisip ko, instead na magalit ako kay Princess, ba't hindi ko na lang i-channel yung energy ko sa tama? So, I decided na pumayag na sa gusto mo, Mami. I will train as one of your staff para mapag-aralan ko na din yung business mo. Are you sure? Of course, Mami. Bakit? Ayaw mo ba? Siyempre, gustong-gusto ko. Gustong-gusto ko. I'm very happy.
Thank you. Libby, are you sure sa nararamdaman mo, sa desisyon mo? O napipilitan ka lang? No, Grandma, of course. Gusto ko talaga. Besides, feel ko ito rin naman yung missing sa relationship namin ni Mommy. Bonding. Thank you, anak. I'm very happy. Thank you. So happy too. Dahil nagkakaayos na tayo lahat. Busog nga. Oh, I'm so happy. Thank you, thank you. Seryoso? Doon pa rin magtatrabaho? Hindi ka naalis? Oo nga, 11. Kasi kagabi bago ako umuwi, dumating si Libby. Nakipagay siya sa mami niya tsaka sa akin. Uy? Oo nga. Niwa niya yun? Ba't parang ayaw mo maniwala? Alam mo, galit na galit sa'yo yun. Eh, ayaw na raw niya ng gulo, natauhan na raw siya. Ikaw, parang may mali. Anong may mali? Ewan ko. Parang wala lang akong tiwala sa pinagsasabi ng babae. Alam mo, 11, bigyan na lang natin ng benefit of the doubt si Libby. Tsaka, gusto ko naman talaga magtrabaho dun eh. Saya ako dun. At least, di na ako mamumblema sa budget namin ni tatay. Di ba? Paniwala silang lahat sa acting ko. Ganun ang mga tao. Maniniwala talaga sila sa mga gusto nilang marinig. Wala silang kaalam-alam sa plano ko. Na, of course, suggestion mo. Keep your friends close and your enemies closer. At dahil dyan, mas mababantayan mo yung bawat galaw nila. At higit sa lahat, masisigurado kong hindi makakaporma yung princess na yun kay Xavier. And later, gagawa tayo ng plano para sirain si Princess sa mommy mo at kay Xavier. Mas masakit, mas matindi, at hindi kakayanan ni Charlene. Cheers! Cheers! Happy first day, Libby! Thanks, tita! Gusto ko matutunan ni Libby ang pasikot-sikot dito sa store. So, she'll be observing how the store operates. And if you have any questions, tanong mo lang sa kanila, sila magpapaliwanag para sa'yo. Of course, Ate. I will be guiding Libby every step of the way. Libby, kung kailangan mo ng tulong kahit ano, nandito lang ako. Talaga ba? Thanks, Princess. Divina. Raymond! Tinan mo nga naman, dito pa tayo nakita. Well, I work here. Andito yung office and training school na tinayo namin ni Mama. Ah, really? What a coincidence! Alam mo, madalas si Daddy sa office niya. Anong office? Yung aviation school na tinayo nila Lola. I see. Ba't mo natanong? Wala lang. Nagtataka lang ako kung bakit parating busy ang daddy mo. May tinitignan din kasi akong unit dito for rent. Alam mo na, para sa bagong business venture ko. Right. Well, that's good to hear. Nagpapaka-busy kasi ako. Lalo na wala na akong asawa. Wala na si Johnny. Oh, I'm really sorry about your husband, Divina. Napakahirap, Raymond. Sanay ako na parati ko siyang kasama. I'm all alone. I'm so lonely, lalo na sa gabi. Divina, I have to go. May meeting pa akong pupuntahan. Of course. Feeling ko naman makikita pa tayo. Maybe sometime we can go for coffee? Yeah, sure. Why not? Anytime, anytime. Oh, I'll go ahead. It's good to see you. See you.
Pasensya na, Princess, ah. Ayoko kasing madumi yung glass window ng shop. You know, paano naman kasi ma-entice sa display yung mga passers-by if malabo yung window? Okay lang, Libby. Sanay naman ako sa ganitong trabaho. Oh, Princess, ba't ka naglilinis? Inutusan ko. Ang dumi na kasi ng window natin eh. May tagalinis tayong inuupahan from the agency. Hindi trabaho ni Princess yan. Miss Mimi, okay lang po. Sanay naman po ako sa ganito eh. Maliit na bagay lang po. Salamat, Princess, ha. No wonder gustong-gusto ka talaga ni Mami. Okay, fine. Pagkatapos mo dyan, pumasok ka sa loob, may coffee tayo. Sige po. Princess, linisin mo na rin pati yung kabila, ah. Total, nasimulan mo naman na. Sige. Xavier, ikaw pala. Kanina ka pa nandyan? Kakarating ko lang. Si Libby ba hinahanap mo? Nasa loob siya, pumasok ka na lang. No, dito na muna ako. Actually, ikaw talaga yung gusto kong makausap. Bakit ako? Actually, naisip ko na I wanna do something for you. Kasi di pa ako nakapagpasalamat sa'yo. Yun lang pala eh. Wala lang yun. Huwag mo naisipin yun. So I decided na bibigyan kita ng reward. Ano bang kailangan mo? Anong gusto mo? Wala nga. Okay lang ako. Huwag mo na intindihin. Alam mo, may sakit kasi ako. And ayoko nagkakaroon ng utang na loob. So kailangan kita mabayaran. In some way or another. Okay na nga. Hindi na kailangan. Xavier! Mabuti naman at okay na kayo dito. Di ba nag-promise ako sa'yo? Magpapakabait na ako. Teka, bakit pala nandito si Princess? Maintenance ba siya rito? All around. Lahat pwedeng gawin. Di ba, Princess? Oo. Kayang-kaya ko naman eh. No problem. See? That's why appreciated ko talaga si Princess. Alam mo kung pwede lang, gugustuhin ko siyang maging katulong sa bahay namin. Sipag eh. Libby, hindi naman yata ganun si Princess. Why? May masama ba sa pagiging kasambahay? Oo nga. Basta marangal na hanap buhay, hindi dapat minamaliit yun. See? Yan tuloy na pagsabihan ka ni Princess. Anyway, saan ba yung punta natin? Akala ko ba you have to stay here para matuto? Babalik-balik pa rin naman ako dito. Kasi mas mahalaga naman yung magkasama tayo. I missed you. I miss you too. Paalam lang tayo kay Tita Mimi, then we'll go, okay? Let's go. Let's go. Kumusta yung mga alaga mo dyan? Mukhang okay naman na sila, ate. Mukhang magkasundo naman na. Really? Well, that's good to know. Sana magtuloy-tuloy. Mukhang nagbago na kasi yung anak mo. Nag-e-effort na rin. Yun lang, may pagkamata pobre pa rin. Pero maliit na bagay naman na yun. Tama ka. At least, hindi na siya galit kay Princess at hindi na niya inaaway. Kasi naman, ate, madali na rin naman kasi pakisamahan si Princess. Tsaka, asan ba si Libby ngayon? Can I talk to her? Kanina ko pa siya tinatawagan pero hindi niya sinasagot yung phone niya. Naku, kakapaalam niya lang kanina na magkasama sila ni Xavier. Kaya siguro hindi masagot yung tawag mo. Ay, yung bata talaga na yun. Pagdating kay Xavier. At least, ate, napabago ni Xavier si Libby. Okay? Oo naman. So, hindi ka ba aware? Ano what? Na iba yung mga tingin sa'yo ni Princess. So obvious kaya, crush ka niya.
Teka, ito na naman mapag-uusapan natin. Kiselos ka na naman. Gagawa na yung kakasira natin. Akala ko ba nakamove on ka na dyan? Wala naman ako sinasabing masama, ah. I'm just stating the fact. Gusto ko niya, that's it. Pwede ba? Huwag mo nang pag-isipan ng masama yung tao. Fine. Okay. Babe, basta pumayag ka na. Mag-vacation tayo nila Eva sa Hong Kong. Short trip lang naman eh. Sige, pag-iisipan ko. Hello? Hello, Xavier. Anak ka ni Lailani, di ba? Sino to? Binigyan niya sa akin ang number mo. Kailangan mo dalawin ang nanay mo. May nangyari masama sa kanya. Ano nangyari sa kanya? Hindi ako pwede magtagal. Dinala siya sa hospital. Ay, baka hindi mo na maabot ang buhay. Dalihan mo na. Hello? Hello? Xavier, bakit? Ano yun? May kailangan ako punta ng emergency. Saan? Basta mamaya ko na sa ipapaliwanag, ibababa na kita sa inyo. Hindi, sasama ako. Emergency yan. Kailangan ka nila dun. Sigurado ka ba? Hindi ka na inaaway ng Libby na yan. Di na nga. Tsaka mabait na siya sa akin. Alam mo, laking tulong din nung kinausap siya ni Xavier. Ah, yung mayabang na yun pala ang dahilan. Hindi mo ba naisip? Siya din ang dahilan ng gulo. Ba't ba ang init ng dugo mo dun sa tao? Mukhang namang mabait si Xavier eh. Akala mo lang mayabang siya sa una, pero pag nakilala mo siya, hindi naman. So, kilala mo na siya. Close na kayo? Sarcastic naman ito. Siyempre, sinasabi ko lang yun na obserbahan ko sa kanya. Tsaka, alam mo, parang may nakikita akong kalungkutan na tinatago ng tao. Oh, wow. Ang galing mo pala. Paano mo nasabi? Xavier, okay ka lang? May pupi ako. Hindi ako pwede makita ng dugo. Ba't ka nakatingin sa akin? Ayaw kasi tinan yung dugo, kaya sa'yo ko nakatingin. May nakikita akong lungkot sa mga mata niya. Siguro kung mabibigyan kami ng pagkakataon na magkausap ulit, malalaman ko rin kung ano yun. Kung ako sa'yo, huwag mo nang alamin. Baka awayin ka na naman ng Libby na yun. Curious lang naman ako dun sa tao. Yun lang. Sino bang na-hospital? Hintayin mo na lang ako dito. May anak magpapaliwanag. Sir, sino po sila? Kamag-anak. Xavier! Miss, ano po nangyari sa kanya? Ay, ma'am, sino po sila? Samantha. Sobra siyang na-dehydrate. Nag-collapse na lang siya. Tumama yung noo niya sa semento kaya kinailangan tahin. Pero okay na siya. Sabi po sa akin na tumawag na mamatay na siya. Ah, baka sobrang nag-alala lang. Okay na ang nanay mo. Excuse me po. Xavier, anak. Ang laki-laki mo na. Binatang-binata ka na. Ang tagal kong hinintay na makita ka ulit. Anak, salamat. Salamat at pinagbigyan mo ko. Okay ka naman pala. Pwede na ba akong umalis? Huwag mo na, anak ko. Huwag mo na.
Ang dami kong gustong sabihin sa iyo. Hindi ko ginusto na mawalay sa'yo, anak. Hindi ko gusto ang mga nangyari. Sana mapatawad mo ako. Sana tanggapin mo ako bilang ina ulit. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, anak. Pwede ba? Huwag mo na akong tatawagan ulit. Huwag mo nang gugulin ang buhay ko. Dahil ayaw na kitang makita kahit kailan. Hindi mo pa ako mapapatawad, anak. Just leave me alone. Matagal na ako walang nanay. Go! Xavier? Xavier, mahal kita. Mahal kita, anak. Anak, bumalik ka. Please. Bumalik ka. Anak. Apo at mukhang mayaman, ha? Sa lahat ng ex ko, si Raymond yung pinaka-special. Baka iba yung naging buhay ko, siya yung nakatuluyan ko. I love your dress. Oh, thank you. I'm Divina, by the way. Sonia. Keep your friends close and your enemies closer. Parang may mali. Anong may mali? Parang wala lang akong tiwala sa pinagsasabi ng babae. Bigyan na lang natin ng benefit of the doubt si Libby. Binigyan niya sa akin ng number mo. Kailangan mo dalawin ang nanay mo. May nangyari masama sa kanya. Dinala siya sa hospital. Ang dami kong gustong sabihin sa iyo. Salamat at pinagbigyan mo ako. Hindi ko gusto ang mga nangyari. Sana mapatawad mo ako. Matagal na ako walang nanay. Xavier? Mahal kita, anak. Yan, alam mo na. Alam mo na yung sikreto ko. Buhay pa yung mama mo. Bakit mo sinabing patay na siya? Dahil galit ako sa kanya. Pinatay ng mami ko. Yung daddy ko. I'm sorry. I'm sorry. Years old na ako na. Bakit siya hindi ko sasama? Nakita ko yung nangyari. Sobrang dami dugo. Pinatay ng mami ko yung daddy ko. Paano ko sasabihin sa iba yun? Paano ko ipapaliwanag yun? Kaya pinilit ko magsinungaling na lang. Sabihin na patay na yung mami ko. Sa malaman nila yung pangit na history ng pamilya. Xavier, naiintindihan kita. Pero ngayon alam mo na. Tatanggap ko pa ba ako? Oo naman. Walang magbabago sa atin. For one thing, si Mama nakulong din, di ba? Remember? Pero hindi dahil pinatay niya yung dad mo. Whatever. Ang importante, meron tayong shared experiences. Mas maiintindihan natin yung isa't isa.
You can open up to me about these things. Di kita i-abandon. Never. Okay? Xavier, ang pinaka-importante, your secrets are safe with me. I heard from your tita Mimi that you're doing good sa shop. Sakto lang, Dad. Anak, I'm so grateful to you. Alam ko, balang araw, ikaw na mag-manage ng business. Yan, makapag-focus na makawi mo sa kumpanya natin. Wait, which reminds me, tuloy ba yung meeting mo kay Mr. Tan sa Sabado? Mahalaga yun sa kumpanya natin. We need their financial support para sa expansion plans mo. Yes, ma. May tickets na kami ni Charlene papunta ng Cebu. Dediretso na kami sa office ni Mr. Tan. Namin? What do you mean? Sasama si Charlene? Yes, ma. Kami magpe-present kay Mr. Tan. Pero marami pa siyang asikasuhin sa opisina. Matatapusin ko naman po lahat bago ako alis. No. You better stay here. Kaya na ni Raymond yon. Hayaan mo na siya. May nasikaso lang ako. Ikaw, kamusta ka? Eto, bored na namang papasok sa shop. Alam mo, pagod na ako makipagplastikan kay Princess. Gusto ko na lang siyang siraan kay Tita Mimi, but of course, ayoko namang gumawa ng gulo. Nasa tamang pagpaplano lang yan. Basta ipaglaban mo yung love life mo. Don't let anybody mess with you. Thanks, Mommy D. How about you? What are you up to now? Eto, may ipinaglalaban din ako. Pero sasabihin ko sa'yo another time. Really? Sige, ingat ka. Talk to you soon. Bye-bye. Bye! Manong, malapit na po ba kayo? Ready na po ako Kailangan na po kasi natin madala itong mga damit dun sa stylist eh. Opo, papunta na dyan. Sige po. Libby? Princess? Nasa shop ka pa ba? Oo, nasa tapat. Paalis na. Good. I need you to go back to the shop. Kunin mo yung bag na ipepresent ko kay Miss Verdadero. Dadaanan ko lang din agad. Malilate na kasi ako sa meeting namin Libby, nasa labas na kasi ako Nandito na yung mga damit na i-deliver namin. Di iwan mo na lang saglit. Princess, kasi mas importante to. Nasaan ba yung bag? Sorry, I forgot. Nagmamadali kasi ako kanina Baka nasa office. Hanapin mo na lang Thanks, Princess. Sige, sige. Raymond! Oh my God! Vina! Raymond! Hi! What a coincidence. Dito pa tayo nagkita. Parang tayo pinaglalaroan ng tadhana at parati tayong pinaglalapit sa isa't isa.
Oh, so mag-isa yung daddy mo papuntang Cebu? Yep. Baka kasi may iwan si Mami sa opisina. So, si Daddy yung mag-handle sa mga investors. Okay. Papa, tanong. Wala lang. Naisip ko kasi baka nag-LQ na naman sila ng mami mo. Are you alone? Asan si Charlene? Oh, well, dapat kasama talaga siya. May ticket na nga siya eh. Sisegue sana namin to sa bakasyon. Sayang naman. Bakit wala siya? May bigla kasing inutos si Mama sa kanya para sa business. Ganun talaga. Well, since wala kang kasama, wala din akong kasama, tayo na lang magkatabi mamaya. Para may kausap ako. Alam mo, napaka-memorable ng Cebu sa aming asawa ko. Daming memories. Tapos ngayon pupunta ako doon mag-isa. Akala ko kaya ko. Akala ko kaya ko magpakatatag, pero ang hirap. I'm sorry about that. It's okay. Buti na lang nandito ka, Raymond. It's okay. Sorry about that. Oh, Raymond. Can I have my husband back? Han! You made it. Yes. Nakahabol ako. Natapos ko lahat ng kailangan kong gawin. Akala namin hindi ka na makakarating. Hala! Ano? Princess! What have you done? Baby, hindi ko alam. Iniwan ko lang naman to saglit eh. Ano na yan? Paano mo ihatid yan sa client? Gosh, nasisiraan tayo sa client. Ang tagal ng suki ni na Mommy at ni Tita Mimi yan. Sana naman kasi nag-iingat ka. Paano na yan? I'm sorry, Libby. Akala namin hindi ka na makakarating. Well, pinilit kong makarating. Sayang naman yung moment namin mag-asawa. You know, I'm really glad you made it. Buti nga, Han, eh. Natapos ko lahat ng report na pinapagawa sa akin ni Mama. Halos tumakbo ako dito para lang makahabol in time. Buti na lang hindi ako sumuko. Oh my God, buti hindi ka na aksidente. Nandyan ka pa pala. Alam mo, pumipila na sila. Pwede ka nang mauna. Sure, whatever. I'll just get my bag. Aray! Oh my God! Are you okay? I'm so sorry. I'm so clumsy kasi. Dati kang flight attendant, I know na sinadya mo to. Charlene naman, matagal na yun. Siyempre, hindi ko na maalala. Hindi ko sinasadya. Nakalimutan mo o nananadya ka talaga? Charlene, ina-accuse mo ba ako? Han, huwag mo na patulan. Pwede ba umalis ka na? Sure. I will. I will leave. Oh my God! Sorry. Hindi ko sinasadya. Pasensya ka na, ha? Pwede ka na umalis. Napaka-immature mo talaga, Charlene. Immature? Ha? Eh, di ba ikaw yung isip bata? Tama na. Mula noon hanggang ngayon, kinukompetensya ba talaga ako? Fina, pwede ba? Huwag mong ipintang sa akin yung ginagawa mo. Ikaw tong pilit na pumapasok sa buhay namin. Charlene, nagsiselos ka ba? Dahil napapalapit sa akin si Libby?
Charlene, no. Alam ko sinasadya mong kunin ang loob ng anak ko dahil gusto mong mainis ako. Ginagamit mo lang siya. Hindi! Dahil hindi ka mabuting ina! How dare you! Uy, tama na kayo. Ganun talaga! Ikaw na lakay! Tama na! Tama na! Paano na yan, princess? Mababawasan ng sales yung shop dahil sa kapabayaan mo. What's going on here? Teka, ano nangyari dyan? Xavier, nandito ka na pala. Ano nangyari dyan? Iniwan ko kasi yung mga damit, natumba tuloy na dumihan lahat ng damit. Kailangan na yan ng client today. Gagamitin sana para sa photoshoot ng stylist. Yung customer ni na mami. Pero paano? Itutulungan natin. Ha? Paano? May kakilalang laundry shop sa Lolo Julio. Pwede kong ipakausap sa kanya para unahin ang mga to. At mahabol yung sa client nyo. Talaga, Xavier. Oo naman, isang tawag ko lang yun. Kaya huwag ka na mag-alala, ha? Salamat, Xavier, ah. Tatawagan ko lang yung client. Sabihin ko na madadali na lang ng 1 oras. Xavier, di ba may lakad pa tayo? Libby, lang naman pabayaan natin to. Company niyo yung magsasuffer pag hindi tayo kumilos ngayon. Pero paano yung date natin? Pwede naman bukas na lang yun. Ayusin na muna natin to. Xavier, salamat ulit, ah. Kanina hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Nakakahiya kasi kina Ma'am Charlene at Miss Mimi, eh. Wala yun. Gusto rin talaga kita matulungan. Kaya huwag ka na mag-alala. Salamat ulit. Hey! Tama na sa amin! Nakakaya kayo! Grabe siya! Nakakaya kayo, ha? Ikaw itong nangyari! Tama na! Tama na, Charlene! Tama mo, tingin na yan! Enough! Sorry po, pero kailangan niyo po sumama sa amin sa opisina. This is your final boarding call. Hindi ako yung nagsimula siya! Ako? Oo! Kahit na po, sumama po kayo sa amin. Wait, we need to catch our flight sa Cebu. May importante akong meeting. Sumama na po kayo sa amin. Last call for flight 112 to Cebu. The gate is closing soon. Thank you. My God. Sinabi ko naman sa'yo, dapat hindi mo na siya pinatulan. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang siya i-criticize ako sa pagiging ina ko? Hindi ka naman dapat kasi nagpa-apekto sa kanya eh. Wala siyang nalalaman tungkol sa inyong mag-ina. Ang hirap sa'yo, pinairal mo yung pride mo. So ako ngayon ang may kasalanan. You're not getting the point. Kung di mo siya pinatulan, sana nasa Cebu na tayo ngayon. Sana nakipag-usap na tayo sa kliyente natin. Oh, what are you doing here? Aren't you supposed to be in Cebu? Anong oras na? May nakaaway si Charlene. Ayun, nagka-skandalo. Ikaw. Ikaw na naman ang dahilan. Ma? Enough! Kung bakit kasi nagpumilit ka pa sumama, wala ka nang pakinabang na may meruwisyo ka pa. Ma. Isa ka pa! O paano? Ano na mangyayari sa investor? Alam mo naman ang hirap-hirap mag-schedule sa taong yan. Ba't hindi ka nag-book agad ng another flight? I tried, Ma. Bukas pa may available na flight. Nakausap ko na rin si Mr. Tan. He's no longer available for the rest of the week. Yan ang nga ba sinasabi ko sa inyo, hindi ba? Napaka-importante nito, kaya biniling ko pa to sa'yo. O, pero anong ginawa nyo? I will try to find a way to convince him. Sana nga may magawa kang paraan. Dahil kailangan to ng kumpanya nyo. At ikaw babae ka. Sa susunod, pipiliin mo kung saan ka maghahasik ng gulo, ha? Sana, naisip mo man lang na marami kang naapektuhan sa ginawa mong gulo. You're such a disgrace! Alam mo yun, yung feeling na nag-scheme ka pero bumabalik sa'yo yung sakit. Alam, pinag-iisipan ko kung tama ba tong ginawa kong magbait-baitan ako eh.
Ano ka ba? Ngayon, mas may control ka sa sitwasyon, di ba? Yeah, in a way. Pero mas napapalapit naman si Princess sa si Xavier eh. Ito dapat may gawin ka. How? E di sirain mo sila. Ano ba yung isang bagay na ikakagalit ni Xavier na pwede niyang isisi kay Princess? Think of something big. Think of something grand. The bigger the sin, the harder to forgive. Alam mo na yung sekreto ko. Bakit po sinabing patay na siya? Dahil galit ako sa kanya. Pinatay ng mommy ko, yung daddy ko. Paano ko ipapaliwanag yun? Kaya pinilit ko magsinungaling na lang. Basta malaman nila yung pangit na history ng pamilya ko. Pero kung gagawin ko yun, masasaktan ko si Xavier. Ganun talaga. Kailangan mo magsakripisyo. If you want to keep your man, kailangan mo maging strong. Kailangan mo mag-focus. Isipin mo lahat ng ginagawa mo ngayon. Maganda magiging kapalit para sa relasyon ni Xavier. Well, what do you think, Mr. Atienza? Well, I like the income potential. It will complement my company. Kaya nga, ikaw ang una kong naisip eh. But then, I think I'm not ready to invest again. And why not? Sonia, I have a lot on my plate right now. I just signed a contract with Albers Corporation. I don't think I can handle what you're offering now. I'll take care of everything. I'll make sure na wala ka nang intindihin dito. Sonia, kilala mo naman ako. Pagdating sa pera, hands-on ako. I'm so sorry, but the answer is no. Ang sabihin mo, duwag ka lang sumugal. Come again? You're wasting my time. Makakaalis ka na. Jane, let's go. Sonia. Oh, hello. Divina! Yes. What a lovely surprise! Hindi ko akalain na maaalala mo pa ako. Oo naman. Are you alone? May kasama ka ba? Wala. Ako lang. May I? Sure, please, please. Pasensya ka na, Sonia. Hindi ko talaga sinasadya, pero narinig ko kasi yung pinag-uusapan niyo ng ka-meeting mo kanina. Ha? Ano naman ang narinig mo? Ayun, naghahanap ka ng mag-i-invest sa kumpanya ninyo. Tama ba? Believe naman ako sa pandinig mo, Iha. Pasensya ka na, hindi ko talaga sinasadya. It's okay. After all, hindi ko pa rin nakakalimutan yung binigay mo sa aking red lipstick. Besides, hindi ko naman i-open yung topic kung wala akong balak tumulong. Okay. What do you mean? Naghahanap kayo ng mag-i-invest sa kumpanya ninyo at gusto kong tumulong. Tuloy ba yung meeting mo kay Mr. Tan sa Sabado? Mahalaga yun sa kumpanya natin. Raymond, dito pa tayo nakita. Parang tayo pinaglalaroan ng tadhana. Can I have my husband back? Ikaw na naman ang dahilan. Wala ka nang pakinabang. Namimiruisyo ka pa. Such a disgrace! Ang dami kong gustong sabihin sa iyo. Salamat at pinagbigyan mo ako.
Hindi ko gusto ang mga nangyari. Pinatay ng mami ko yung daddy ko. Ang pinaka-importante, your secrets are safe with me. Think of something big. Think of something grand. The bigger the sin, the harder to forgive. Ano ba yung isang bagay na ikakagalit ni Xavier na pwede niyang isisi kay Princess? What do you think, Mr. Atienza? I think I'm not ready to invest. I'm so sorry, but the answer is no. Sonia, naghahanap kayo ng mag-i-invest sa kumpanya ninyo. Gusto kong tumulong. Mimi, kumusta na yung mga alaga mo? Pasensya ka na, hindi ako makadalaw ha. May inasikaso lang kami ni Raymond. It's okay, ate. No problem. Alam mo, habang tumatagal, nagkakasundo silang dalawa. Eh ngayon nga, pinaplano nila yung birthday ni Xavier. That's good to know. Basta keep me updated ha. Thank you, Mimi. Okay, ate. Sige, ingat ka ha. See you soon. Bye. Han? Han? How was the meeting? Nagpakita ba sa'yo si Mr. Tan? Wala. Negative. Bigla na lang siya nagkaroon ng ibang meeting eh. Yung staff niya ang pinaharap sa akin. Ano naman magagawa nun para magdesisyon? I'm sorry. I'm sorry. Wala. Kailangan talaga natin makahanap ng investor. The company needs additional funds para masustain yung expansion plan natin. Han, paano niya yan? Sa akin na naman babagsak yung sisi ni Mama. No. That won't happen. Don't worry. I won't give up. Makagawa ko ng paraan. Princess! Sa Saturday na yung birthday party ni Xavier. I want you to be there. Talaga? Invited ako? Oo naman! Bakit naman hindi? Kaibigan ka rin ni Xavier. And I'm sure matutuwa siya kapag nandun ka rin. Ako, salamat ha. Sobrang na-appreciate ko to. Ako yung nag-organize ng buong party. Simple lang naman, pero gusto ko sana maging very special at memorable yung araw na yun para kay Xavier. Oo naman. Ang problema nga lang, marami kasing baggage sa buhay sa Xavier. Kaya kahit gusto niyang maging masaya, hindi niya magawa. Parang napansin ko nga rin yun sa kanya eh. Parang may lungkot siya na di ko mapaliwanag kung ano. Lumaki kasi siyang walang nanay. Oo nga, pareho kami na nawalan agad ng nanay. Hindi naman ganun yung sitwasyon ni Xavier. Hindi siya namatayan ng nanay. Ang totoo nga, buhay pa. Kaso, ayun, nakakulong. Nakakulong? Bakit daw? Hindi niya nasabi sa akin kung bakit eh. Pero alam mo, ramdam ko na gustong-gusto niya lang makasama yung mama niya. Kaso ayun nga, nakakulong sa district jail. Kawawa naman si Xavier. Kaya nga gusto ko siyang mapasaya sa birthday niya. Kahit simpleng video greeting lang from his mom. Parang surprise. Kaso hindi ko alam kung paano. Teka, baka naman may paraan. What do you mean? Lumaki nga ako sa loob ng kulungan din, di ba? Kasi supervisor jail guard yung tatay ko. Baka naman may mga connection siya. Di ba bawal yung cellphone sa loob ng kulungan? Paano kaya makakakuha ng video greeting ng mami ni Xavier? Kaya nga kami ng bahala ni tatay. Huwag mo naisipin. Naku, Princess, thank you so much. Napakalaking bagay na matupad natin yung isa sa mga wish niya. Okay? I'm sure masasurprise siya sa birthday niya. This will be the greatest gift na pwede nating mabigay sa kanya. Oo nga, na-imagine ko na nga eh. Hirap pa naman lumaki ng walang nanay. Sigurado ako matutuwa si Xavier nito. Masaya ako na part ako ng sorpresa na to para sa kanya. Kaya po pala, ngayon alam ko na kung bakit may nakikita akong lungkot kay Xavier. Namimiss niya po pala yung mama niya. Eh, anak, siya ba nakakulong yung mama niya? Sa Guerrero District Jail daw po. Oo, eh. Dati ako na-destino dyan eh. Pero matagal na yun.
Anong pangalan ba ng mama ni Xavier? Si Leilani Bustamante po. Kakagulo kayo para baby lang, hinaan nyo. Sorry, Dinig kayo doon, oh. Kaya lilipat ako na ibang city jail. Nag-iwan pa ng problema. Sir, ano pong mangyayari kay baby girl? Kailangan i-report siya sa social welfare. Naalala ko na siya, anak. Pero matagal na yun, halos magdadalawang dekada na eh. Pero nakakulong pa rin siya. Ano ba nangyari sa kaso niya? Hindi ko rin po alam eh. Hindi na po nasabi ni Libby ang mga detalye. Ang nasabi na lang po niya sa akin, baka raw po may paraan na makahingi ng video greeting galing kay Miss Leilani. Para daw po sa birthday ni Xavier. Kahit ako na po mismo pumunta doon tayo para mag-video. Ipagpaalam niyo na lang po. Matutulungan niyo po ba kami, Tay? Malaking bagay po to para kay Libby at Xavier. Pati na rin po sa akin. May nagre-request ng video greetings para sa birthday ng anak mo. Ako lang kukuha ng video. At ako lang mag-send sa kanila. Video greeting? Alam ko nga malapit na ang birthday ng anak ko eh. Oh, bakit? Ayaw mo ba siyang batiin? Gusto. Gustong-gusto. Pero hindi ko naman alam kung gusto ni Xavier na batiin ko siya. Eh bakit naman nire-request kung ayaw ng anak mo? Oo nga naman, Leilani. Chance mo na to, no? Para humingi ulit ng tawad sa anak mo. Tsaka akala mo lang yan, walang care yan sa'yo. Ang totoo niyan, mahal ka pa rin yan. Pupunta mo yan sa hospital kung hindi. Tagal kong hinintay na makita ka ulit. Anak, salamat at pinagbigyan mo ko. Sige, gagawin ko. Okay. Ay, na-excite naman ako. Marinig niya ng boses ko, tsaka makikita niya pa ako. Mahal ka nun. Huwag ka mag-alala. In fairness, this party is so cool, ah. I just want Xavier to be happy. Well, mukha naman siyang happy. I mean, lahat ng mga gusto niya makasama nandito. Yeah, lahat. Except for that one person na ayaw niyang makita. Who? Huwag mo nang gugulin ang buhay ko. Dahil ayaw natin makita kahit kailan. Hindi mo ba ako mapapatawad? Anak. Bakit mo sinabing patay na siya? Dahil galit ako sa kanya. Pinatay ng mami ko yung daddy ko. Thanks sa inyo. Bro, kapag maaga natapos tong birthday mo, may pupuntahan tayo, ah. Kaso for the boys lang, for the boys. Teka, sana naman to? Basta ako bahala, mag-enjoy ka. Let's go, let's go, let's go. Xavier! Apo! Lo! Happy birthday. Pumuna kayo, Lo. Pumuna kayo. Lolo ko nga pala. Ganda nitong party mo po, ah. Tagal ko na hindi nakakalabas ng ganito. Kaya nga, Lo, lagi kayo nasa bahay. Don't worry po. You're still cool. Ikaw si Justin, tama ba? Opo, sir. Lagi kang kinikwento sa akin itong apo ko. Opo, tropa po kami. Lagi po kami nag-hangout. Sige na, mamaya na kayo magkwentuhan. Pakainin ko muna si Lolo. Kulang yung talo. Sarapan mo, ha? Sige, Lo. So, sino ngayong ayaw makita ni Xavier? I'll explain it to you later. Dala po. Yan. Salamat. Well po. Thank you, kuya. Sigurado ka ba? Invited ka dun? Oo nga, kulit mo. Di ba? Kasi pakulo lang ni Libby yan eh. Onse, huwag ka namang nega, please.
Ito naman, nag-aalala lang naman ako sa'yo, no? Wow, kaya ba hinatid mo pa ako? Grabe overprotective Siyempre naman, no? Princess? Hello, Libby? Dala mo na ba yung video greet? Oo, nalagay ko na sa USB. Pagkasend ng warden, inayos ko na yun agad. Hinihintay ka na namin. Sige, dito na rin ako. Sigurado matutuwa si Xavier nito. Oo naman, sobrang matutuwa for sure. Why are you laughing? Maraming magugulat sa mangyayari mamaya. Bakit na lang? Alam mo ako, maswerte ka rito kay Libby. Ganda na. Masikaso pa. Alam niyo, Lo, siya nga nag-ayos ng lahat ng to. Anything for you, Xavier. Grateful ako sa lahat ng ito. Thanks. You're welcome. Actually, Lo, wala na po akong mahilig na kahit ano pa. Lahat na gusto kong makasamang tao nandito na. I'm glad. Maski na tayong dalawa lang, hindi mo naisip na may kulang. Lo, ikaw lang ang pamilya ko. Sapat na yun sa akin. Happy birthday, Bo. Thank you, Lo. Love you, Bo. Love you, Lo. Let's go eat, Lo. Kaka-text lang ni Libby. She might stay a while sa party ni Xavier. Well, that's good. It means they're enjoying it. I guess so. Oh, what's wrong? Problema ba? Andun kasi sila sa sports club na pag-aari ni Divina. And so, Han, baka kung ano na naman gagawin ng babaeng yon. Baka magpapapel siya sa buhay ng anak natin. huwag mo na isipin yan. Hindi yan makakatulong sa meeting natin with the investors. Okay? I'm sorry. Ayoko lang na ma-impluensyahan si Libby. Okay na si Libby, di ba? Nagkabati na sila ni Princess, sabi mo nga. Baka nga mas dapat, be a good example to your daughter. Makipagbati ka na kaya kay Divina. Han, pagkatapos ng ginawa niya, lahat ng ginawa niya, ewan ko. Ewan ko. Princess, nasiya na ba yung video? Ay, oo. Ito. Good. Halika, sasama na kita para mapalabas na yung video. Sige, sige. Paano? Mauna na rin ako, Sige. Salamat sa pag-atid sa akin, ha. Wala yun. Basta tawag ka lang pag may kailangan ka. Sige, pasok na ako. Ingat pa uwi. Ikaw din. Here it is! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! One more time! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you! Blow your candle and make a wish, babe! Happy birthday!
Thank you sa inyong lahat. Happy birthday, anak. Ramon, masaya ako dahil nagpapasalamat ako at kahit paano, naging bahagi ako ng birthday party mo. Anak, mahal na mahal kita. Alam mo, araw-araw nagdadasal ako. Sana malaya na ako. Sana magkasama na tayo at sana mapatawad mo na ako. Oh, nandito na sila, Mama. Okay. Bakit? Ano bang meron? Anong surpresa meron si Mama? We're meeting the investors, right? Okay. Maghanda na kayo. She's here. Okay, Ma. Davina? Yes, Raymond. Ako nga. Ang owner ng DWGC, ang Divina Williams Group of Companies. Your new investor. Xavier, alam ko sa puso mo na kinikilala mo pa rin akong nanay mo. At alam ko balang araw maiintindihan mo kung bakit ko napatay ang tatay mo. Xavier, mahal na mahal kita. Stop that video! Buhay pa yung nanay ni Xavier? Akala ko patay na parehas ng parents niya. At inmate pa. Oh my gosh, pinatay yung papa niya. Sino may gawa nito? Sino? Paano mo nagawa sa akin to? Pinahiya mo ako! Xavier, sandali! Apo! Xavier! Sandali! Is this a joke? No, Shirley. Walang joke-joke pagdating sa kayamanan. I would like to think this is an expansion of my investment portfolio. Huwag mo na kaming paikutin, Divina. Dahil sa totoo lang, ang goal mo sa life, ipipilit yung sarili mo sa buhay namin. How dare you? Raymond, hayaan mo bang magsalita ng ganyan ang asawa mo sa isang potential investor na kailangan ng kumpanya mo? Alam niyo, kinambinsi ako ni Sonia na mag-invest sa kumpanya ninyo. Tama. Totoo naman, may potensyal ang kumpanya niyo. You can even expand to a new line of businesses. Baka makakuha pa kayo ng kontrata galing isang major flight company. Para yung flight school niyo ang maging lucrative pilot training hub nila. Pero aminin natin, kailangan niyo ng pera para i-upgrade ang inyong mga facilities. Kailangan niyo ng someone na mag-i-inject ng capital, someone to invest.
Pero sa mga sinasabi ng asawa mo, baka ayaw mo palaki ng kumpanya mo. Wait lang. Nagulat lang ako na ikaw pala interesado dun sa maging investor ng kumpanya ko. Andrew, this is a once-in-a-lifetime opportunity. Papalampasin mo pa ba to? Look, I'm sorry. There's too much history sa pagitan ninyong dalawa ni Charlene. Well, sa ating tatlo. Look, thanks for your offer and your time, Divina. But I've decided to just explore other options. Will you excuse us? Apo, sandali! Xavier! Kapal ang mukha niya, Lo! Kapal ang mukha niya magpakita at umakto na para bang walang nangyari. Kapal ang mukha niya na umasta na para bang normal na parte siya ng buhay ko. I will get to the bottom of this. Doesn't matter, Lo. Sinira niya na yung gabing to. Dapat masaya lang to. Pero ano pa bang asahan ko sa ina kong kriminal? Sa ina ko mamamatay tao. Kailangan ko na lang tanggapin ang taong yun. Hanap lagi ng pagkakataon para sirain. Kuloy ng buhay ko. Are you okay? Now you know why I dislike that girl. Gagawin niya lahat kahit hindi niya alam. Nakakasakit na siya with her actions. Teka, meron pa ba sa ginawa ni Princess? Mukhang malaki pala galit ni Xavier dun sa nanay niya. At ngayon, pati sa akin, galit na rin siya. Kaya galit na galit nung Saber sa kanya dahil lang pinalalabas, idea ni Princess yung video na nagpahiya sa kanya. Baga sa kriminal tawag dyan, plausible deniability. Sakto. Hi, Xavier. Wala naman akong intensyon na masaktan ka o mapahiya ka eh. Pero... Go, go, go! Panira ka ng diskarte! Ako na nag-dial, nag-ring na yan. Akala ko ba kontrolado mo yung anak mo? Eh, napahiya pa ako sa harap ni Charlene. There are so many ways para mabagong isip na rin. Kung hindi natin siya makuha sa matinong usapan, pwersahin natin for him to make that decision.